Salabox. Si Mandy, isang dalagang anak mayaman, ngunit may naluluging kumpanya. Niloko ng kanyang fiancé at stepsister, kaya't napilitan siyang kumuha ng isang lalaking nagtatrabaho sa isang cafe. Pinagpanggap niya ito bilang boyfriend niya at hindi niya to iniwan sa kabila ng pandalait ng pamilya niya sa binata. Ngunit sa huli, isa pala itong bilyonaryo. Si Ross, isang bilyonaryo at isang hotel tycoon. Nagpanggap na isang waiter sa sariling cafe at doon niya natagpuan ang dalagang mag-isang lumalaban. Hindi niya ito pinabayaan, lalo noong naging asawa niya ito at pinatalsik ang mapang-aping stepsister at dating fiancé. Sons! Tawag ni Don Fajardo sa kanyang mga binatang anak at isa-isang lumapit ang mga ito sa kanya. Yes, Dad? Wika ni Ross, ang panganay na kapatid. Great. Nandito kayong lahat. Ross, Rich, and Ran. Mga anak, especially ikaw, Ross. You're now 34. Ikaw naman, Ran, ay 32. At ikaw naman, Rich, ay 30. Para na kayong mga tito, pero wala pa kayong mga asawa. Malaki at malawak ang kumpanya natin at alam kong kaya niyong pamahalaan ang lahat. Pero nababahala ako at baka hindi na kayo mag-asawa. Kaya kayo, Ross at Ran, gusto kong maghanap kayo ng inyong magiging asawa. At kapag nangyari yon, ay isa-isa kong bibitawan ng kumpanya at ipapamahala sa inyo ng tuluyan. Anunsyo nito at ngumisi si Ross at Ran. It's very easy, Papa. Madaling makahanap ng babae, lalo na at ganito ang katayuan namin sa buhay. Sabat ni Ross. Hey, wait, what about me? Hindi ba ako kasali sa wife searching na yan? Reklamo ni Rich. Rich, you already have Selena, kaya hindi ka kasali. Paliwanag ng ama at hindi ito tinanggap ni Rich. No way, ayaw ko sa Selena na yan. Dad, gusto ko rin maghanap ng magiging asawa ko. I want to choose my own wife. Alright, pumapayag ako. But it's not easy, kagaya ng iniisip mo, Rich. Dad, ano bang plano to? Anong nasa likod ng anunsyo na to? Tanong ni Ran. Ran, Ross, Rich, lahat kayo ay anak ko. At lahat kayo ay habol ng mga babae. At alam kong madali lang sa inyo na makahanap ng babae because of your wealth and power. Pero ang mga babaeng humahabol sa inyo ay kadalasang hindi kayo ang tunay na mahal, kundi ang yaman na meron kayo. Dad, pwede bang diretsuhin mo na kami? Singit ni Ross. Gusto kong lumayo kayo sa buhay na marangya. Gusto kong makahanap kayo ng babaeng mamahalin kayo ng totoo at tapat nang hindi nalalaman ng tunay yung pagkatao at pinagmulan. Sa oras na bumalik kayo rito, dala ang babaeng napili nyo, dala ang babaeng mahal kayo, ay ibibigay ko sa inyo ang kumpanyang mamanahin nyo. Is that a deal, mga anak? It's a deal, Papa. Agarang payag ni Ross. Deal din ako. Segunda ni Ran. Same goes here. Wika ni Rich. Simula ng mga araw na yon, ay nanirahan bilang simpleng tao ang tatlo at nagpatayo sila ng isang maliit na cafe. Habang sa kabilang banda naman ay walang mapagsiglan ang saya at excitement ni Mandy at napansin ito ng stepsister niya na si Sheila. Ang saya mo ngayon, Mandy Anong meron? Alam mo ba, Sheila? Isang linggo na lang hihintayin at magpapakasal na ako kay Roman. Ganito pala ang pakiramdam ng malapit ka ng ikasal. Masaya, kinakabahan, at nananabik. Walang katumbas pala ang pakiramdam ng isang taong papakasalan. Turan niya at parang nasa gitna siya ng alapaap. Mapakla namang ngumiti si Sheila at kinuha ang kanyang bagong perfume at niligo ito sa buong katawan. Well, my dear sister, good luck. Thanks. Sa tono ng kapatid ay hindi niya maiwasang mapaisip. Para kasi mapait ang boses nito at ang higit na kumuha ng atensyon niya ay ang perfume na sobrang pamilyar sa kanya. Parang katulad ito ng perfume na nasa kwarto ni Roman. Sheila, saan mo nabili ang perfume mo?
Parang wala yan dito sa Pilipinas ah. At ang bango niya. Pinasigla niyang tanong kahit na parang may hindi angkop na pagdududa sa kanyang isipan. Noong nakarang araw ay halos hindi sila nagkikita ni Roman at parang palagi itong nagmamadali. At ang perfume, akala niya ay ireregalo ito sa kanya ni Roman pero hindi ito binigay sa kanya. Well, Mandy, hindi ko ba nakwento sa'yo? May boyfriend ako and he loves me so much. At itong perfume na to, it costs too much eh. At sa bawat araw na tinatrato niya ako ng mas maayos kaysa sa girlfriend niya, it makes me feel more special and love. Girlfriend? May girlfriend ang boyfriend mo? Oh yes. May problema ba doon? Wala naman siguro. I'm just wondering kung hindi ka ba natatakot na baka iwanan ka niya? Na baka you settle yourself for less? Alam mo na, may girlfriend siya at may nauna sa'yo. You're so funny. Mandy, let me tell you something. My boyfriend is getting married 1 week from now. Oh yeah, parang katulad mo. Ikakasal ka na rin 1 week from now. But all I can assure you, Mandy, is I don't settle for less. And who cares kung may nauna sa akin? That doesn't matter because I know he will choose me over his boring girlfriend. Kaya bakit ako matatakot na baka iwanan niya ako? Ang girlfriend niya, ang matakot dahil baka siyang iwan. Sheila, I'm happy na may boyfriend ka na. Pero hindi ka ba nakokonsensya? Konsensya? What will I do sa konsensyang yan? It's not my fault na ako ang pipiliin, di ba? Kung sana maayos at magaling ang girlfriend niya, di sana hindi na naghanap ng iba ang boyfriend niya. You know, Mandy, kung ako sa'yo, babantayan ko si Roman. Dahil paano kung meron din siyang iba? Paano kung iwanan ka niya? Hindi ganyang klaseng tao si Roman, Sheila. Hindi niya yun kayang gawin sa akin. Nasisindak na umaatras si Mandy. Really? Bakit ka umaatras? Natakot ba kita? I'm sorry, Sheila. It's just a piece of advice. Baka lang naman si Roman at ang boyfriend ko ay isa. Oh no, I didn't mean that. What I mean is, paano kung si Roman at boyfriend ko ay magkatulad? Hindi napipirme sa isa. Hindi ganyan si Roman. Kilala ko siya. Mahal ako ni Roman, Sheila. Of course, Roman loves you very much. Well, good luck my stepsister. I gotta go. At magkikita pa kami ng boyfriend ko. Nang makaalis si Sheila, ay hindi natahimik ang loob ni Mandy at may kung anong nag-utos sa kanya na sundan to. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang 5-star hotel. Anong ginagawa ni Sheila dito sa hotel ni Roman? Andito rin bang sinasabi niyang boyfriend niya? Oh my Lord, I hope Sheila will forgive me sa pagbuntot ko sa kanya. I just want to give myself a peace of mind. Aniya sa sarili at bumaba ng kotse. Palihim niyang sinundan si Sheila at pinagsikapan niyang wag itong mawala sa kanyang paningin. At kitang-kita niya na pumasok to sa isang silid at hindi siya maaaring magkamali. Ang silid na yon ay isang pribadong silid ni Roman. Sa isang iglap, sumikip ang dibdib ni Mandy at halos hindi siya makahinga habang papalapit siya sa naturang silid na yon. Nang marating ang pintuan, ay bahagya itong nakaawang at ang tanging isang mata lang niya ang pwedeng isingit sa naturang awang na yon. Hirap siyang makita ang nangyayari sa loob at hindi niya makita si Sheila at maging ang nobyo niya. Ngunit biglang nagsiliparan ang mga damit sa sofa. Kasunod nito ay ang paghagip ng kanyang paningin kay Sheila na buhat-buhat ni Roman paupo sa sofa at kasalukuyang magkapatong ang mga to. I miss you everyday, Sheila. I always crave for you. Sambit ni Roman at tinapon ang bra ni Sheila sa kung saan. I love it when you own me deeply, Roman. Sagot ni Sheila at mariing naghalikan ng dalawa. Habang si Mandy naman ay nanginginig ang kanyang mga tuhod sa labis na galit at hinanakit. Nais niyang sugurin ng dalawa at pagsasampalin at isumpa hanggang kamatayan. Ngunit wala siyang lakas upang gawin yon. Mahal niya si Roman at natutunan niya na itong mahalin at tanggapin. Pero hindi niya sukat akalain na bibigyan siya ng kanyang ama ng isang manlulokong lalaki. Upang makawala sa isang kalokohang pagmamahal, ay palihim niyang kinuhanan ng video ang dalawa hanggang matapos.
That was so great, Sheila. Habol hiningang wika ni Roman at binasag na ni Mandy ang kanyang katahimikan, kahit na nanginginig pa rin ang kanyang mga bituka. Really? How great, Roman? What the? Napabalikwas ng bulalas ni Roman at kay bilis pa sa 4:00 na napabangon mula sa kama. What are you doing here, Mandy? Dugtong nito at dali-daling nagsuot ng boxer. I'm just here, quietly watching a movie. Yung dalawa. I can't believe it na meron akong stepsister na ahas at hudas na boyfriend. Ang tagal niyo na pala akong niloloko. Mga hayop kayo! Bakit ka kasi sumunod dito, Mandy? Bakit ako sumunod? Bakit? Natatakot ka na malaman to ni Papa? Turan niya at binaling ang kanyang atensyon sa kanyang nobyo. I will never marry you, Roman. Hindi ko sukat akalain na ganito ka pala kadumi. Oh, shut up, Mandy. Walang pakialam si Roman sa'yo kung masasaktan ka man o hindi, because basically, he never needs you. It's you and your father needs him. Kaya nga kayo naging arranged marriage eh, because your dead mother company is losing its power, and you need Roman to save the company in exchange for marrying him, right? Saad ni Sheila at hindi makasagot si Mandy dahil totoo lahat ng sinasabi nito. Mandy, please leave this room. Hayaan mo kami magsaya ni Sheila dito. And please, don't try to cancel the wedding. Dahil hindi ka naman pakikinggan ng ama mo eh. Your father needs me, and you will still end up marrying me. And don't worry, hindi naman kita pababayaan. I can't believe you, Roman. Mas nakakadiri ka pa pala. Higit pa sa inaasahan ko. And I will tell Dad everything about this. At ikaw, Sheila, mananagot ka. Whatever, Mandy. Walang pakialam nitong wika at tinulak nito palabas ng pintuan si Mandy. Sa pagkakataong to, ay napagtanto ni Mandy na hindi ito ang oras para umiyak at maging mahina. Ito ang oras para lumaban at hindi siya papayag na basta na lang siyang ikasal sa isang walang kwentang lalaki. Kaya agad siyang dumiretso sa building ng ama. Dad, let me have a minute to talk to you, please. Honey, MBC. I need to talk to you right now, Dad. Haven't you heard me, Mandy? Naririnig kita, Dad, pero kailangan kitang makausap. It's about Roman. Yes, about Roman. Don't worry, tuloy ang kasal, and everything is settled. I'm canceling the wedding. What? What did you say? I said, I'm canceling the wedding. Canceling the wedding? Why, honey? Isang linggo na lang. And if nag-away kayo ni Roman, ay ayusin nyo. Hindi nyo kailangang i-cancel ang wedding nyo. Dad, I'm canceling the wedding because Roman cheated on me with your beloved stepdaughter, Sheila. With Sheila? That's not true, Mandy. Then, watch this. Aniya at binigay ang video sa ama. Nagulat ang Don sa pinakita ng anak at hindi nito natapos ang video at pabagsak itong napaupo sa silya na parang aatakihin ito sa puso. Dad! Dad! Water. Give me water, Mandy. Anito at dali-daling kumuha si Mandy ng tubig at binigay sa ama. Are you feeling all right now, Dad? I'm good, honey. But, how did this happen? Since when? How? Why? I don't know, Dad. Pero sa kung paano nila ako kausapin kanina, ay batid kong matagal na nila akong niloloko. I can't marry him anymore, Dad. Gusto kong umatras sa kasal. No, magpapakasal ka pa rin kay Roman. What? But why, Dad? He's cheating on me with my stepsister. Kaya para saan pa ang pagpapakasal? Save the company, Mandy. Hindi batid ni Mandy kung anong isasagot sa ama dahil ang kumpanya ay siyang naiwang alaala sa kanya ng yumaong ina at minsan na rin siyang nangako na aalagaan niya to at patatakbuhin ng maayos. Dad, is there no other way to save the company? There is, anak. Gusto ko makahanap ka ng lalaking magiging katawang mo sa buhay sa pagpapatakbo ng kumpanya para maibalik to sa dati nitong sigla. A smart one, anak. I'm giving you 1 week para makahanap ng ganong klaseng lalaki. Dahil kung hindi, mapipilitan akong ipakasal ka kay Roman. Maliwanag ba to, anak? Maliwanag, Dad.
Sa mga sumunod na araw, ay hindi alam ni Mandy kung saan siya makakahanap ng ganoong tipong binata. Ang maikling panahon ay hindi sapat upang makakita ng matino at matalinong lalaki. Kasalukuyang nasa loob ngayon ng kotse si Mandy habang nakapatong ang kanyang ulo sa manibela. May 4 na araw na lang siyang natitira at patuloy na lumiliit ang kanyang oras. What should I do? How can I save the company without marrying Roman? Dahil wala na talagang pumapasok sa kanyang isipan, ay bumaba siya ng kotse at pumasok sa isang cafe kung saan madalas siyang nagpapalipas ng oras. Bago ang cafe, at may 3 binatang staff lang. Maliit ang space pero maganda ang quality ng serbisyo. Nang makaupo sa silya, ay agad siyang binati ng isang gwapong binata. Good morning sa maganda naming customer. Anong gusto mong i-order? Wika ni Rich. Ngumiti si Mandy sa binata. Gwapo to, matagkad, at may makapal na kilay at mapungay na mga mata. At makisig ang pangangatawan. Katunayan, hindi lang si Rich ang gwapo at makisig, kundi pati ang 2 lalaki. Ang isa ay seryoso, ang isa naman ay tahimik. Si Rich lang ang medyo madaldal sa 3. Huwag mo na akong bigyan ng menu. Gusto ko na kagaya lang ng dati. Got it. Sagot nito at agad na lumapit sa isang kasamahan. Rose, kagaya pa rin daw ng dati. Nga pala, ikaw munang bahala sa kanya at may asikasuhin pa akong bagong customer eh. Wika ni Rich kay Ross. Sinunod ni Ross ang nais ng kapatid at siya ang nag-asikaso sa dalaga. At ngayon ay daladala niya ang order nito. Hello ma'am, here's your... Hindi na ituloy ni Ross ang nais sabihin nang sinenyasan siya ng dalaga na tumahimik na muna at sinagot nito ang phone. Dad? Mandy, gusto kong umuwi ka kaagad ng mansyon. Naghihintay si Roman at gusto kanyang makausap. Gusto niyang ituloy niyo ang kasal. Dahil kung hindi, ay kukunin niya lahat ng investment niya sa atin. At kung mangyari yun, wala nang pag-asa ang kumpanya. Pero Dad, I can't marry him. Wala pa ako nakikitang lalaki na magiging asawa ko. Mandy, time is getting smaller. I need home now. Bagsak ang balikat na naibaba ni Mandy ang kanyang cellphone at baka sa kanyang muka ang stress. Ma'am, is everything okay? Tanong ni Ross habang hawak pa rin ang order ng dalaga. I'm not okay. You know, it's very hard for me na may kasal sa isang aniya at kumirot ang kanyang puso at handa nang umiyak. I'm sorry, I can't help it. Naluluha niyang dugtong at ngumiti ang binata. Ma'am, lahat ng problema ay may solusyon. Kung ayaw mo maikasal sa isang tao, just go and run away. Pero hindi to ganun kadali na pwede ko lang takbuhan. I need a replacement. Kailangan ko na kapalit ni Roman to stop the wedding. Well, kung kapalit lang ang gusto mo, pwede ka namang pumili ng kahit sino dyan. Kung ayaw pumayag, bayaran mo. Payo ni Ross at nanlaki ang mga mata ni Mandy. That's right. You're right. No, come with me. Apura ni Mandy at nanlaki ang mga mata ni Ross. Hey, wait! Where are we going? Hey, ma'am! May trabaho ako sa cafe! Malakas na sambit ni Ross habang si Naran at Rich naman ay nakasunod ng tingin sa panganay nilang kapatid. Saan sila pupunta? Tanong ni Rich kay Ran. Hindi mo alam? Balik na tanong ni Ran. Hindi eh. Sa tingin mo alam ko? Turan ni Ran at pikong napatitig si Rich sa kapatid. Ikaw! Higil na sambit ni Rich nang biglang dumagsa ang mga kababaihan. Rich, if you wanna fight, not now. Ayan ang mga fans mo, kaya asikusuhin mo na nga ang mga yan para marami tayong kita. Saad ni Ran at mas kinapikon ito ni Rich. Sa kabilang banda naman ay sinalampak ni Mandy ang binata sa loob ng kanyang kotse. Miss, are you kidnapping me? I'm telling you, wala akong kwentang tao at wala akong pera. Yeah, I'm kidnapping you, pero ako magbabayad sa'yo. You will get 100,000 from me after this. 100,000? Saan mo ba ako dadalhin ha? And why are you paying me? That big? You give me this idea, kaya ikaw ang kinuha ko. You will be my boyfriend for today. Boyfriend? No! I don't want to be in this crap! Wika ni Ross
at akmang lalabas na siya mula sa loob ng kotse nang hawakan siya ng dalaga, kaya't nilingon niya to. I will never be your acting boyfriend, woman. Bigay diin niya rito. Subalit naging malumanay ang mga mata ng dalaga at namula ang pisngi nito, hipong para itong pusang nagmamakaawa ang mga mata. Please, help me. Ayokong makasal sa lalaki nagloloko kasamang stepsister ko. Ayoko sa impyernong yun. Kaya please, help me. Kahit ngayong araw lang. Alright. Ngayong araw lang to, okay? And after this, I can't help you anymore. I understand. Thank you so much. What's your name? Ross. Hindi nagtagal ay narating na ni Mandy ang mansyon ng kanyang ama at agad niyang nakita ang magarang kotse ni Roman. Hinawakan niya ang kamay ni Ross at sabay silang pumasok sa mansyon. Where's Mandy? Pagwawala ni Roman. I'm here, Roman. Napalingon si Roman sa gawin ni Mandy at agad na tuon ang atensyon nito sa lalaking kasama ni Mandy. Who the hell is he, Mandy? Nakakuros ang kilay na tanong ng kanyang madrasta. Him? He is Ross, my boyfriend. Lathala ni Mandy at tumawa ang madrasta, maging si Sheila at ganun din si Roman. Mandy, boyfriend mo? Oh my, talagang nagsumikap ka pa. Napalitan ako ng isang... Saad ni Roman at taas babang tinitigan ang kasuotan ni Ross. Isang waiter! Habang si Ross naman ay umiksi ang kanyang pasensya habang tinititigan niya ang mga ngiti at mga tingin ng nasabing pamilya ni Mandy at maging ang dati nitong nobyo ay napipikon siya. Halatang mga walang modo ang mga to. Gayunpaman ay kinalman niya ang kanyang sarili at nagpakumbaba. Huwag mong laitin ng boyfriend ko, Roman. Kahit waiter siya, ay masasabi kong mas maayos at mas matino siya kumpara sa'yo. Matino? Kailan pa naging matino ang isang hamak na waiter kumpara sa katulad ko? Mandy, listen. I'm Roman Denlejo. I can save your company. I can save your family. Because what? I have a power and money. At ang waiter mo, pati nga siguro 500, ay hirap makaipon yan eh. Kulang pa sa isang breakfast ko ang sweldo niya. Now tell me, what is life kung siya ang pipiliin mo? Sumasobra ka na sa pangmamaliit mo, Roman. Marami kang ang pera, pero kasing dumi mo ang 100 taong bakal na puno ng kalawang. Nakakadiri ka. Magsama kayo ng malandi kong kinakapatid at hindi kita papakasalan. Mandy, kahit dalawa pa kayo ni Sheila, I can still spoil both of you with my wealth and you have nothing to worry. Pagyayabang nito, walang habas na hinila si Mandy palapit sa kanya. Naging maagap si Ross at para itong kidlat upang kabigin pabalik sa kanya si Mandy at agad na nakakross ang kanyang isang kamay sa katawan ng dalaga. Pinapakita na pag-aari niya ito. Don't you ever touch what is mine. Mariing wika ni Ross at nalilisik ang kanyang mga mata. What a guts para sa isang waiter. Okay, Mandy, kung ganito ang gusto mo, then I will play with you. Babagsak ka rin sa paanan ko at magmamakaawa kang balikan kita at pakasalan ka. Your company will be nothing without me. Saad ni Roman at lumapit ito kay Sheila at hinila ang dalaga palabas ng mansyon. Nang makalabas ng dalawa, ay lumapit sa kanya ang kanyang madrasta at ang kanyang ama. Mandy, alam mo ba ang ginagawa mo? Tanong ng kanyang ama. Dad, maybe I'm lost, but I'm still doing my best. Naaawa ang ama sa anak, ngunit wala din itong magagawa, kaya't binaling nito ang atensyon kay Ross. And you man, alam mo ba kung sa anong gulo ka nasasangkot? Anong meron ka para sa anak ko? Sir, for now, I have nothing. But one day, I will give your daughter everything. Sagot niya at alam niyang kaya niyang ibigay ang lahat kay Mandy kahit ngayon. Habang si Mandy naman ay tila nakakita ng anghel sa imahe ng binata. Alam niyang malabong maibigay ng isang waiter ang lahat sa kanya. Pero lubos siyang humahanga sa tapang nitong makiharap sa kanyang ama. Really? Everything? Is that your dream? Yes, at least, that is my dream. Tanging sagot ni Ross at tinatago sa kanyang mga salita ang tunay niyang pagkatao. But a dream is not enough, man.
You need to do it, or else your dream will be just a night dream. Sagot ng Don bago tumalikod. Nang makaakyat sa hagdan ng ama ng dalaga, ay nasa harapan pa rin ni Mandy ang kanyang madrasta. Poor little Mandy. Bakit mo pa pinapahirapan ng sarili mo? Bakit hindi mo nalang pakasalan si Roman? Ikaw naman ang higit na nagpapakasasa sa yaman ng ina ko. Kaya bakit hindi nalang ikaw at ang anak mo ang magpakasal kay Roman? Tutal, mga mukha naman kayong pera eh. How dare you! Akmang sasampalin nito si Mandy nang pigilan ito ng dalaga at mahigpit na hinawakan ng kamay nito at kulang na lang ay bumuo ng kanyang kuko rito. Subukan mong sampalin ako at matatanggal ko ang postisa mo. Banta niya at natakot itong binawi ang kamay mula sa kanya. You're a brat! Kaya ka nauungusan na Sheila eh, kasi wala kang kwenta. Pumili ka pa ng walang kwentang lalaking kagaya mo. Magsama kayo pareho. Anito at dali-daling umalis. Nang sila na lang dalawa ang natira, hinila niya ang binata palabas ng mansyon. Matapos marating ang labas ng gate, ay kagatlabi siyang nagpakawala ng maraming hangin. Ros, alam kong magulo ang pamilya ko at nadamay ka pa. Pero thank you so much sa pagtulong sa akin ha. I promise to pay you as I promise. Aniya sa binata at sinakay ito sa kotse niya. Mandy, pwede ba ako magtanong? Oo naman, ano ba yon? Di ba, may gusto si Roman ba yun sa stepsister mo? Bakit hindi na lang silang dalawang magpakasal? Kung ganun sana kadali yun, Ros. Pero wala kasing karapatan si Sheila sa kumpanyang mamanahin ko mula sa yumaang kong ina. At hindi ko to isusuko. Ang kaso nga lang, hindi ko rin maintindihan eh. Pwede ko silang hayaang dalawa. Pero kung madadamay ang kumpanya ni Mama, ay hindi ko basta nalang pababayaan yun. Ang laki ng problema ko, Ros. Upang hindi ako maikasal sa hayop na Roman na yon, ay kailangan kong magpakasal sa isang matalinong lalaki na may kakayahang buhatin ng kumpanya. Pero saan ako maghahanap ng lalaking yun? Tapos nadamay ka pa. Naawa si Ros kay Mandy dahil bakas sa mukha nito ang lungkot at kaguluhan. Kayang-kaya niyang baguhin ang buhay nito sa isang iglap, pero kailangan din niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit isa lang ang laman ng kanyang isipan. Ang babaeng si Mandy ang gusto niyang protektahan. You will be alright, Mandy. Sagot niya sa dalaga at akmang hahaplusin niya ang kamay nito nang biglang may tumawag at dali-dali itong sinagot ng dalaga. Yes, Sheila. Ano bang kailangan mo? Bakit ka tumawag? Mandy, galit ka pa rin? Wala lang. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na malapit ng karawan ng ama mo. And I hope you will look elegant sa party na yon. Kasi you always look so boring and lame eh. Nga pala, Mandy, sino bang isasama mo sa party na yon? Kasi ako, ang kasama ko si Roman. Ikaw ba? Sino bang kasama mo? Oh, si Waiterman ba? Good luck! Lamunin mo si Roman mo. Magsama kayong mga makakate. Bulyo niya at gigil na pinatay ang tawag. What's wrong, Mandy? Kasi proud na proud si Sheila sa mga kalokohan niya. Kung makapangmaliit ang tao, akala mo kung sino. What should I do, Ross? May party at hindi pwedeng pumunta ako ng mag-isa. Dahil iisipin nila na nagsisinungaling lang ako na may boyfriend ako. Ang masaklap pa, totoo yun. Ang gulo ng buhay ko. I will help you. I can be your boyfriend again. Sigurado ka ba? Ross, wag na. Mamalitin ka lang nila at ayaw kong madamay ka ng tuluyan sa magulo kong buhay. Nadamay na ako, kaya sagarin na natin. Pero nagtitipid ako, Ross. I can only pay you 50,000 sa gabing yon. That's alright. Pwede kong gawing free. Pero kailangan ko ng pere, kaya pwede na ang 50,000. Sa ganoong paraan ay natapos ang pag-uusap ng dalawa. Lumipas pa ang mga araw ay palapit na ng palapit ang araw ng kaarawan ng ama ni Mandy. At ngayon ay kasalukuyang nasa tawag si Ross sa kanyang sekretarya. Secretary Vasquez, I need your help. I'm attending a party and I need you to bring everything I need. Yes, sir. Ihatid ko na po ngayon din. Agad na kumilos ang sekretarya at hinanda ang lahat. Nang marating ang maliit na apartment ng amo, ay tinawagan niya ang numero nito. Boss, nandito na po ako at nandito na po ang lahat ng kailangan niyo.
Good, Secretary Vasquez. Hintayin mo na lang ako dyan sa labas. Dali-daling lumabas si Ross mula sa kanyang apartment at kasalukuyang kaharap niya ngayon ang kanyang sekretarya at may dala itong konti niyang kagamitan. Ito na po lahat, boss. Walang labis, walang kulang. Kagaya ng sinabi niyo, pinili ko ang luma at pinakamura mong kasuotan. Great. Your job is done. Kaya pwede ka nang umalis. Sagot ni Ross at akmang tatalikod na ang sekretarya nang biglang may tinig ang nagsalita. Ross? Sino yan? Tanong ng isang babae at sabay na napalingon si Ross at ang kanyang sekretarya sa naturang babaeng yon. Halos mamula si Ross mula sa kanyang kinatatayuan matapos makita si Mandy. Hindi pwedeng malaman ng dalaga ang tunay niyang pagkatao at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin kaya tinago niya ang mga kasuotan sa kanyang likuran ngunit huli na ang lahat. Ross, ano yan? Ayaw ibigay ni Ross ang kanyang hawak kaya tinago niya ito sa loob ng kanyang damit. Ross, patingin ako. Wala to, Mandy. Hindi to mahalaga. Damit lang to. Ross, patingin. Tila may karapatang sambit ni Mandy. Mapaklang umisi si Ross habang nakatingin sa kanyang sekretarya at walang magawang pinakita ang kanyang tinatago. Ross, damit? Formal na kasuotan to ng mayayamang tao ah. Bakit ka may ganito? Saan ka kumuha ng pambili mo? Sa ano? Sa binigay mong pera sa akin na 100,000. Doon ko kinuhang pambayad. Kasi 'di ba, birthday ng ama mo. At hindi naman pwedeng dumalo ko ng basta-basta na naka-t-shirt lang at nakapantalon lang, 'di ba? Baka kasi apihin lang nila ako dahil sa kasuotan ko. Naantig ang dalaga sa sinabi ni Ross. Sa puntong to ay nakadama siya ng pagpintig ng kanyang puso. Ang bait ni Ross para mas isipin siya nito kumpara sa sarili niya at basta na lang siya nitong niyakap ng mahigpit. Mandy? It's nothing, Ross. You're such a kind man. Kung, halimbawa, ikaw ang magiging asawa ko, wala na akong magiging problema at higit lang ako magiging masaya kasi may lalaki pang kagaya mo. May panunuring tinitigan siya ng binata sa mga mata, ngunit nasa labi ni Ross ang ngiti. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Mandy, hindi ako nararapat para sa'yo. Tignan mo ako. Isa lang akong waiter sa isang cafe. Minimum mo lang ang sahod ko. At kung halimbawa akong magiging asawa mo, hindi ko may bibigay ang lahat ng gusto mo. Ross, wala akong pakialam sa material na bagay. Ang gusto ko lang ay ang taong tunay akong mamahalin. Dahil sa narinig, ay sumigla ang puso ni Ross. Para sa kanya, ay si Mandy ang tamang babae para sa kanya. Isang babae na hindi tumitingin sa katayuan ng isang tao. Ibang-iba sa mga babaeng nakilala niya. Binaling ni Mandy ang kanyang atensyon sa babaeng sekretarya ni Ross. Miss, magkano ba ang damit na to? Ma'am, 150,000 po ang halaga ng damit na yan at utang pa ang 50,000. Pagsisinungaling ng sekretarya. Miss, ako na magbabayad ng lahat pero wala akong dalang kashe kaya please call me here. Saad ni Mandy at binigay ang kanyang numero sa sekretarya. Good ma'am. Tanging sambit ng sekretarya. Nang tila maayos na ang lahat, ay napansin ng driver na nasa loob pa ng kotse ang sapatos na susuotin ng amo, kaya't dali-dali niya itong kinuha at lumapit sa 3 kasalukuyang patapos na sa pag-uusap. Boss, naiwan pa po sa loob ng kotse. Singit nito at napasa po si Ross sa kanyang ulo at kasabay nito ang pagkulot ng noo ni Mandy. Boss? Bakit boss ang tawag niya sa'yo? At ang sapatos na to, it costs a lot. Saan ka kumuha ng pera, Ross? Tell me, may tinatago ka ba sa akin? Tinatago? Wala. Ma'am, boss po ang tawag namin sa bawat customer. Singit ng sekretarya at hindi magaling sa pagsisinungaling ang amo. May punto ang babae, kaya nawala ang pagdududa sa mukha ni Mandy. Habang si Ross naman ay panayang kaba sa kanyang dibdib dahil bakit pa kasi sumingit ang driver niya. Tama po, ma'am. Boss po ang tawag namin sa bawat customer namin. Segunda ng driver at batig niyang mananagot siya kay Ross kapag sumablay sila. I understand, pero ang mahal ng sapatos na yan, saan ka ba kumuha ng pera, Ross? Walang maisagot si Ross, kaya't sinalo na naman siya ng kanyang sekretarya.
Ma'am, ang mga damit na to ay second hand lang po. Mga damit po ito ng mga mayayamang tao na hindi na nila kailangan at binibenta na namin sa murang halaga. At binibenta din namin na may konting tubo. 150,000 na po ang damit na ito at itong sapatos ay freebies na po since nakapromo kami. Palusot ng sekretarya at maging ito ay kabado. Really? You got a good business. I believe na papatok yung negosyo mo. Sambit ni Mandy at tila naniwala ito kaagad. Habang si Ross naman ay nakahinga ng maluwag. Thank you so much, ma'am. Hindi na rin kami magtatagal at may customer pa kami. Sagot ng sekretarya at mabilis na sumakay ng kotse. Nang makaalis ng sekretarya ng binata, ay bahagya pang nag-usap sina Mandy at Ross bago sila nagpaalam sa isa't isa. Kinabukasan ay sumapit na ang mahalagang araw at yun ay ang party ng ama ni Mandy. At sa pool area ginawa ang pagsasaya at kasalukuyang magkasama ngayon sina Ross at Mandy. Magkahawak ang kamay ng mga to at patuloy sa kanilang pagpapanggap habang tinatahak nila ang daan palapit sa ama ng dalaga. Hi Dad! Happy 50th birthday! Bati ni Mandy sa ama at niregaluhan ito ng relo. You're so sweet, Mandy. Thank you so much. And I love your gift. Relo ang regalo ko sa'yo because I treasure every minute na kasama kita, Dad. You're so sweet, honey. Alam mo bang, relo din ang unang niregalo ng mama mo sa akin noon. Do you still love Mama, Dad? Of course, anak. Siya ang babaeng pinakasalan ko. At una kong minahal. Kailanman ay hindi siya mapapalitan sa puso ko. Sagot nito, napaluha si Mandy. I'm happy to hear that, Dad. Akala ko kasi, ililitan mo na si Mama eh. That will never happen, anak. Sagot nito, at mahigpit na niyakap ang anak at maging ito ay naluluha na din. Ayoko magkaroon ng drama ngayon, anak. I want you to enjoy the party at maiwan muna kita dito. At kailangan ko pang kausapin ang ibang bisita. Paalam nito nang hindi man lang nito binigyan ng atensyon si Ross. Pakiramdam ni Ross ay hindi siya tanggap ng pamilya ng dalaga sa mababa niyang katayuan, ngunit hindi niya yun dinamdam at ang kanyang atensyon ay nasa dalaga lamang. Mandy, stop crying. Halo niya sa dalaga habang pinupunasan ng luha nito. Hindi ko mapigilan, Ross eh. Masaya kasi ako na marinig ang mga katagangin mula sa bibig mismo ni Papa. Nahabag si Ross at nakita niya ang kabaitang taglay ni Mandy, kaya't niyakap niya to ng mahigpit. Don't worry, Mandy. Soon, I will take your pain away from you. Magtiis ka lang muna, and the right time will come. Parang superhero ka. Kung makapagsalita ka, para kang isang tagapagmana ng mga bilyonaryo. Well, let me tell you a secret. Mandy, I'm Ross, and I own billions, at marami akong ari-arian. Soon, I will marry you, and I will give you the life you deserve. And your stepsister will be jealous of you. Sambit niya sa nagbibirong tinig at tumawa ang dalaga. Ikaw talaga? Ross, ang dami mong alam. Well, at least, umiti ka na. You're crying while smiling. Nasabi ko na ba sa'yo na maganda ka, Mandy? Sus, hindi mo na nga ata napansin ang makeup ko eh. Makeup na yan. A little bit of foundation and a red lipstick. Too simple, yet you're so stunning, Mandy. Puri niya at marahang hinaplos ang pisngi nito. Tumingala si Mandy kay Ross at kasabay nito ang pagtama ng kanilang mga mata. Sa puso niya ay gusto niya ang karisma ni Ross. Gusto niya ang bawat maingat nitong paghaplos at gusto niya itong palaging madama. Kinulong nito ang kanyang mukha sa loob ng dalawang malapad nitong mga palad, dahilan upang pumikit siya at ramdamin ang init nito. Sa muli niyang pagmulat ay muling nagtagpo ang kanilang mga mata. You're such a beautiful woman, Mandy. A very beautiful woman. Sambit ni Ross at naaakit na halikan ng dalaga nang biglang may nagsalita. What a sweet words, waiter man. Basag atensyon ni Roman kasama si Sheila at kanina pa pala nakikinig ang mga to. Pwede ba, Roman? Lubayan mo nga kami. Narinig ko yun, Mandy. Ang taas naman pala ng pangarap ng waiter mo eh. He owns billions? Ang kaso nga lang, hanggang pangarap lang. Wika ni Sheila
habang may nakakainsultong tawa at dumating naman ang madrasta ni Mandy. Anong nangyayari dito? We're just having fun, ma. Kasi si Mandy, merong dreamer na lalaki eh. Isang pangarap na hindi matutupad. Kawawang Mandy. Why don't you just marry your man? Para naman hindi ka magmukhang kawawa kasama ang waiter mo. Kahit anong gawin mo, ang waiter ay mananatiling waiter kahit bihisan mo pa. Alam nyo, mag-ina nga kayo. Pareho kayong mapanglait. Mandy, you know, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Just marry me instead. Marry me, and you will surely have a real billion. Don't be too hard on yourself, Mandy. Roman, ano man ang sabihin mo, hindi ako magpapakasal sa bulok ng pagkatao. Mas gugustuhin ko pang maikasal sa isang waiter kaysa sa isang demonyo. At alam mo ba, boyfriend ko si Ross at sa kanya ako magpapakasal. Mandy, si Sheila bang problema mo? Papakasalan lang naman kita eh. Mas lamang ka naman kay Sheila. I will marry you and you will carry my name. While Sheila, she's the girl I will truly love. Sabat ni Roman at galit na galit si Ross sa asal nito. At anong tingin mo kay Mandy ha? Isang asong pwede mo nalang itali. Dikit bagang nasambit ni Ross at itago si Mandy sa kanyang likuran. Matangkad si Ross at ganoon din si Roman. Nahamon ang mayabang na binata sa madilim na aura ni Ross, kaya't nagtama ang mga kidlat sa kanilang mga mata at nagsukatan ng tapang. Mandy's mine, waiterman. And you can do nothing dahil mahirap ka and you will always be a poor. While me, I have my money and power. Kung gusto kong angkarin si Mandy, ay magagawa ko. Kahit na dalawa pa sila ni Sheila sa isang kama. Mariin itong sambit at nag-uumapaw sa galit si Ross at namumuuna ang mga ugat nito sa kamao at leeg. Ross, tama na. Hayaan mo sila. Let's go, Ross. Awat ni Mandy at ramdam niya ang lakas ni Ross. Gusto mo akong suntukin? Try to punch me, waiterman. Madali lang kitang ipapakulong. And if that happens, akin na si Mandy. At kahit hubaran ko pa siya kasama si Sheila, ay wala kang magagawa. Sagad na si Ross at isang malakas na kamao ang dumapo sa pisngi ni Roman. Humandusay ito sa mga Bermuda at agad silang naging agaw atensyon. Tumayo ang binata upang suntukin si Ross, ngunit ni isang suntok ay walang tumama. Matapos makita ni Sheila na dihado si Roman, ay sinugod din ito si Mandy. You? I hate you so much! I hate you, Mandy! Sambit ni Sheila habang sabunot ang buhok ni Mandy. Sheila! Stop, Sheila! Sigaw ni Mandy. Nakita ng Don ang kaguluhan at nais niyang awatin ang mga ito. Ngunit paano niya aawatin ang apat na nagkakagulo? Hinila ni Sheila si Mandy papunta sa gilid ng pool dahil alam niyang hindi marunong lumangoy si Mandy. Sabay tinulak niya ito sa pool. Ngunit hindi sukat akalain ni Sheila na pati siya ay mahuhulog din matapos hawakan ni Mandy ang kanyang kasuotan at sabay silang lumagapak sa tubig. Mandy! Sigaw ni Ross matapos makita si Mandy na nalulunod. Kaagad niyang binitawan si Roman at hinubad ang kanyang pang-itaas na kasuotan at walang pagdadalawang isip na tumalon sa pool upang sagipin si Mandy. Kaagad na kinawit ng dalaga ang kanyang dalawang kamay sa leeg ng binata at nang makita niya ang basa nitong buhok kasama ang basa nitong katawan, ay tila nalula siya sa taglay nitong karisma. Unti-unti pang bumaba ang kanyang tingin mula leeg hanggang dibdib nito. At kahit na malamig, ay biglang uminit ang kanyang pisngi matapos gumalaw ang muscle sa dibdib ni Ross. Pakiramdam tuloy niya ay mas nalulunod siya sa malakas nitong bisig kumpara sa tubig. Ang eksena ng dalawa habang kinakarga ni Ross si Mandy palabas ng pool ay tila naging fairy tale sa mga taong nasa paligid. Para silang nakakita ng isang prinsesang kinakarga ng isang makisig na prinsipe at halos lahat ng mga kababaihan ay nakatitig sa katawan at gwapong itsura ni Ross. Nakakaingit naman siya, wika ng isang babae. Oo nga,
Sana ako nalang kinarga ng lalaking yan. May kilig na tura ng isa. Habang sa kabilang banda naman ay tila naging walang lugar si Sheila at parang walang balak siyang tulungan ni Roman. Roman, anong tinitingin-tingin mo dyan? Sagipin mo naman ako! No, masakit na nga ang katawan ko eh. Tapos, gusto mo pa akong mabasa? Sagot nito at inis na umahon ng pool si Sheila. Nang makaahon si Mandy kasama si Ross at maging si Sheila, ay madilim na mukhang sinalubong sila ng Don. Nakakahiya kayo! Pasok sa loob! Demanda ng ama ni Mandy. Kasalukuyang nasa loob na ng pamamahay ngayon sina Mandy, Ross, Roman at Sheila. At kaharap nila ang hindi natutuwang Don. Sa dinami-rami ng araw na pwede kayong mag-away, sa kaarawan ko pa talaga. At ikaw, Ross, hindi porket hinayaan kitang makasama ang anak ko, ay may karapatan ka ng manggulo. Tandaan mo, hindi pa rin kita gusto, at hindi ang katulad mo ang gusto ko sa anak ko. Maybe, you will be a good man for her emotionally, but not financially. Dad, pati ba naman ikaw, mamaliitin mo si Ross? Sabat ni Mandy sa ama. He's not good for you, anak. At sino ang karapat-dapat sa akin, Papa? Si Roman? Naharap-harapan akong niloloko? Hindi nakasagot si Don. Talagang wala lang kasi siyang pagpipilian. Kung hindi si Roman ang magiging asawa ni Mandy, ay walang magiging bukas ang anak niya. I just want the best for you, Mandy. Dad, I will prove to you na ibang-iba si Ross. Hindi man ako magkaroon ng magandang buhay sa kanya. Hindi naman ako masasaktan. And I will marry him, Dad. What? You can't marry him, Mandy. Singit ni Roman. Ikaw ang hindi ko pwedeng pakasalan, Roman. Mandy, do you really think Ross loves you for who you are? Pera mo lang ang gusto niya. Saad ng Don. Sobra na ang pangmamaliit kay Ross at sa pagpupumilit kay Mandy na ikasal sa lalaking hindi nito gusto, kaya't mahigpit na hinawakan ni Ross ang kamay ng dalaga. Don, hindi ko habol ang pera ni Mandy. Mahal ko ang anak mo. Paninindigan niya sa ama nito. Do you love my daughter? Really? Then prove me your love is true by signing this. Sagot ng Don at inabot ang isang papel na walang kaabog-abog na tinanggap ni Ross. That's an agreement na kahit kasal ka sa anak ko, ay wala kang makukuha ni $5 mula sa kanya. Agad na pinirmahan ni Ross ang papel at higit na humanga si Mandy rito. Talagang iba si Ross, isa itong tunay na lalaki at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na umibig rito ng tuluyan. Matapos itong mapirmahan, ay binalik ni Ross ang papel sa Don. Mandy, kung mahirap ka man, palaging bukas ang pintuan ko para sa'yo. Ngising saad ni Roman at buong kumpiyansa na hindi magtatagal ang relasyon ng dalawa. Matapos makapirma, ay agad na kinasal sila Mandy at Ross at ngayon ay kasalukuyang kasama ni Ross si Mandy sa maliit na apartment at kasalukuyang nakaupo ngayon si Mandy sa maliit na silya. Ross, pasensya ka na sa gulo ng buhay ko at hanggang dito ay nadamay ka pa. Pangako, kapag nakagawa na ako ng paraan upang ayusin ang kumpanya, ay magiging malaya ka na. Hindi mo na kailangan na magtiis sa akin at bibigyan kita ng sapat na pera bilang kabayaran ng lahat at hindi mo na kailangan magpanggap na mahal mo ko. Kumakbang si Ross palapit sa kanya at tumayo to sa kanyang harapan at marahan itong hinawakan ng baba ng dalaga at sunod na galaw ay napatingala si Mandy. Mandy, legal ang pagiging mag-asawa natin. Kahit sasamahan kita sa lahat ng pagsubok mo sa buhay. Asawa na kita at aalagaan kita. Mandy, maniniwala ka ba kung sasabihin kong mahal kita? At totoong mahal kita. Pagtatapat niya at sunod-sunod na napalunok ng kanyang sariling laway si Mandy. Mahal niya si Ross at ngayon ay nagtatapat ito sa kanya at hindi niya alam kung paano ito sasagutin gayong mag-asawa na sila at maaaring may mangyari sa kanila. Mandy, do you love me? Ross, hindi pa ako handa. Hindi handa saan?
Sa ano, alam mo na? Turan niya at malakas na humagalpak ng tawa si Ross. Mandy, I'm asking if you love me. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo pang may mangyari sa atin. Gusto ko lang malaman kung may pagtingin ka rin ba sa akin. Meron ba, Mandy? Gusto rin kita, Ross. Malawak na ngumiti si Ross at marahang hinaplos ang ibabang labi ng asawa. That's all I want to hear, Mandy. And permission is very important for me. I would want to kiss you, touch you, with your permission. Without it, I will do nothing. Turan ni Ross at nais halikan ng dalaga, ngunit may paggalang siya rito. Higit na humanga si Mandy sa naging asawa at abot langit ang respeto nito sa kanya. Kahit na wala itong yaman, ay masasabi niyang masaya siya kay Ross. Sumapit ang gabi, ay kasalukuyang nakahiga si Ross sa kama, habang si Mandy naman ay nakatayo lang sa dulo ng kama. Tinitignan ang maliit na espasyo dahil konting kembot lang ay magdidikit na ang katawan nila. Dito ka. Aya ni Ross at nakalahad ang braso para kay Mandy. Parang robot ang galaw ni Mandy habang sumasampa sa kama. Pakiramdam ni Mandy ay may mabigat siyang pasan sa presensyang taglay ni Ross, habang si Ross naman ay nakakunot ang noo. Mandy, ayos ka lang ba? Para kang penguin ko kumilos eh. Tanong ni Ross at walang sagot na humiga sa pinakagilid ng kama si Mandy. Mandy, isa lang ang unan. Kaya lumapit ka sa akin. Sige ka, mahuhulog ka. Huwag kang lumapit. Agad na awat ni Mandy nang akmang aabutin siya ng binata. Mandy, wala akong gagawin sa'yo. Diyan ka lang. Mahuhulog ka dyan. Umusog ka nga. Aabutin niya sana ang asawa, ngunit bigla itong umusog dahilan upang mawalan ito ng balanse sa katawan. Nang makitang makukulog na si Mandy, ay sinubukang maging maagap ni Ross, ngunit lumagapak na ang dalaga sa sahig. Ang balakang ko! Sinabi ko kasing umusog ka papunta sa akin eh. Hindi usog palayo. Matigas kasi ang ulo mo eh. Ay nako. Sabi ni Ross at bumaba sa kama at binuhat ang asawa pabalik sa higaan. Dahan-dahan lang naman, Ross. Parang nabali ang balakang ko eh. Well, you should practice enduring a little bit pain sa balakang mo because once I'm ano, Ross? Ikaw kung ano-anong iniisip mo. Hindi masama ang iniisip ko. Baka ang iniisip mo. Gusto pa sanang magalit ni Mandy, pero sa bawat sandaling umingiti si Ross, ay nawawala ang inis niya. No. Sleep. Please. Teka lang, Ross. Sandali. Bitawan mo ko. Reklamo niya nang pumulupot ang mga kamay ni Ross sa kanyang bewang. Let me hug you this close, Mandy. I wanna make sure na hindi ka nauusog. Sinubukan pang pumalag ni Mandy, ngunit mahigpit ang pagkakayakap ni Ross sa kanya. Behave, Mandy. Alam mo bang pinaparusahan ang mga pasaway na asawa? You know what I mean? Tila naging tuod si Mandy at hindi nga gumalaw mula sa yakap ni Ross at panay ang pagkabog ng kanyang puso. May katagalan din sila ni Roman pero hindi niya naranasan na makatabi to sa kama. Isa pa, may patong-patong na karismang taglay si Ross na wala si Roman. Hindi naglaon ay narinig na ni Mandy ang mahinang halik ng asawa. Tulog na siya? Ang bilis naman. Aniya at dahan-dahang humarap kay Ross. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mukha ng asawa at masasabi niyang tunay na nga siyang umiibig. Gwapo ang asawa niya at mabait, kaya tahimik siyang napangiti. Siguro, hindi niya mapapansin kung hahalikan ko siya, di ba? Isa lang naman tsaka saglit lang eh. Wika ni Mandy sa sarili at nauudyok na halikan ng asawa hanggang sa tuluyan niya itong ginawa. Matapos dumampi ang kanyang labi sa labi nito, ay ngising tagumpay siyang humahagik-gik, ngunit biglang kinabig ni Ross ang kanyang leeg at dilat matang nagulantang siya sa nangyaring paghalik at tila nawalan siya ng boses upang magsalita. You should have told me kung gusto mo ng halik. Pero malaya ka namang nakawan ako ng halik eh, habang natutulog ako. Pili yung wika ni Ross at dahil sa hiya ay napatalikod si Mandy sa asawa.
You're such a cute wife. May Mandy. Masayang tura ni Ross at niyakap ang asawa mula sa likuran. Sa una ay hirap makatulog si Mandy, ngunit kalaunan ay mahimbing siyang nakatulog sa piling ng asawa. Kinaumagahan ay maagang nagising si Mandy. Yakap-yakap pa rin siya ni Ross at nais pa siyang manatili sa mga yakap nito, ngunit oras na para bumaba at gampanan ang pagiging asawa. Dahan-dahan siyang umalis sa kama at pinagluto ng almusal si Ross. Hindi rin nagtagal ay nagising na si Ross at ang una nitong ginawa ay ang hanapin ng asawa. Mandy? Tawag niya sa pangalan nito at naabutan niya itong abala sa kusina. What are you doing here? What are you preparing? Tanong niya, ngunit tinago ni Mandy sa likuran ang platong may laman. What's that? Wala to. Wala. Pagsisinungaling niya, ngunit makulit si Ross at nakuha nito ang plato. What's this? Takang sambit ni Ross at kinuha ang takip. Nang malantad na ang bumalandra sa kanyang mga mata, ang 3 pirasong hita ng manok, nasunog ang kalahati at hilaw pa ang kalahati. Binalik niya ang atensyon sa asawa na tila isang pusang naghihintay na pagalitan. Ginawa mo namang uling. Alam ko, kaya nga sabi ko wala lang 'di ba? Ang kulit mo kasi. It makes me happy, Mandy. At least, you tried. Wika ni Ross at sumuko si Mandy sa asawa. Ano kasi, malakas ang apoy kaya nasunog. Kasalanan kasi ng apoy eh. Sabat ni Mandy at nasisipa ang apoy. Ang pagiging mag-asawa ni Ross at Mandy ay hindi naging madali sa umpisa. Nahihirapan si Mandy sa mga gawaing bahay na dati ay hindi naman niya ginagawa. Ngunit kalaunan ay natutunan niya ang maging simple sa simpleng pamumuhay. Akala ni Mandy ay maayos na ang lahat nang biglang tumawag ang kanyang ama. Yes, Dad? Mandy, kailangan kong ayusin mo ang lahat. I want you to come here sa mansyon ngayon din. Pero Dad, bakit po? Just be quick, Mandy. Demand ng ama at agad napansin ni Ross ang madilim na mukha ng asawa. Mandy, what's wrong? Kailangan kong umalis, Ross. Sa mansyon ba? Sasamahan kita. Kasalukuyang nasa mansyon na si Mandy kaharap ang ama at katabi niya si Sheila, habang si Ross naman ay nakaupo sa malayo at hindi kasali sa usapan. Dad, tungkol saan to? Ano bang nangyayari? Mawawala na sa atin ang kumpanya, Mandy. Wala na si Roman. Binawi niya ang lahat ng investment niya sa atin. At without his investment, ay tuluyan ng guguho ang kumpanya natin, Mandy. At kaya kita pinatawag dito ay para i-anunsyo na kung sino sa inyo ni Sheila ang makakapagpabalik kay Roman ay siyang magmamano ng kumpanya. Dad, you can't do this. I'm sorry, Mandy. This is the only way. Tanging sagot ng ama, tsaka tinalikuran si Mandy. Dad! Dad! Tawag niya, ngunit hindi na siya nito pinakinggan. Well, good luck to us, Mandy. Paunahan na lang tayo. Halos malugmok si Mandy mula sa kanyang kinatatayuan at hinaplos ni Ross ang ulo ng asawa at pinaparamdam rito na maaayos din ang lahat. Everything will be alright, Mandy. Something will happen. I'm so weak, Ross. Wala akong magawa. I'll do it for you. Makabuluhang tura ni Ross at napatingin si Mandy sa asawa. Ross, may hindi ka ba sinasabi sa akin? You will know sa tamang panahon. Ross, hindi ko gusto ang tono mo. Huwag mong ipatumba si Roman. Sinasabi ko sa'yo. I'm your husband, Mandy, and I will do everything just for you, even killing someone. Ross! I'm joking. Just please, don't cry. Everything will be fine. Sambit nito at hinaplos ang muka ng asawa. Sa kabilang banda naman ay tuwang-tuwa si Sheila habang katawagan sa kabilang linya si Roman. Babe, this is the perfect time for us. Your plan really works to kick Mandy out of the company. Sabi ng stepfather ko na kung sino sa amin ni Mandy ang makakapagpabalik sa'yo ay siya ang magmamana ng kumpanya. Babe, our plan really works.
Atin ang kumpanya. That's great, babe. Pwede mo nang iwanan sa akin ang lahat at ako nang bahala. Mag-i-invest ako ulit. And it's because of you. And after that, the whole company's ours. Nang masigurado ang tagumpay, ay agad na nagpa-party si Sheila sa loob ng mansyon. Habang sa kabilang banda naman, ay kasalukuyang dala ni Mandy ang papeles. Ngunit nagtaka lamang siya na maraming tao sa kanilang mansyon at tila parang may party ang nagaganap. Gayunpaman, ay pumasok pa rin siya sa mansyon ng ama, ngunit kaagad na siyang sinalubong ni Sheila. Where the hell are you going, Mandy? Hindi ka invited dito. Mansyon to ng mga magulang ko. Kaya wala kang karapatan na harangan ako. Oh, kawawa ka naman. Yes, mansyon nga to ng mga magulang mo noon. Pero magiging mansyon na to namin ni Roman. Napabalik ko na si Roman sa kumpanya. At ako ang nanalo, Mandy. Mataray nitong saad at napailing si Mandy. Padaanin mo ko, Sheila. Kailangan kong makausap si Dad. No beggars allowed. Umuwi ka na lang sa maliit at masikip mong apartment with your waiter man. Pagtatabuyan ni Sheila, ngunit nakita ng Don si Mandy. Mandy, anak! Tawag ng Don at agad itong lumapit. You did it! You did it, Mandy! You saved the company! Usal nito at mahigpit na niyakap ang anak. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Mandy at maging ni Sheila. Excuse me, stepdad? It was me who saved the company. Because of me, ay bumalik si Roman and clearly, I win. The company is mine. Dad, anong I did it? Wala akong ginawa. May dala nga akong mga papel na pinirmahan kong utang para masagip ang kumpanya. Pero hindi pa to sapat at kailangan ko pa ng pirma mo kaya ako naparito. Sagot niya at saktong dumating si Roman at nilapitan ito ni Sheila. There he is, the man who saved the company, and I'm the reason for it. Diba, Roman? Now, dahil amin na ang kumpanya, ikaw ama-amahan ay wala ka ng kwenta sa akin. I want you out of this mansion. And don't worry, you will receive a 500 pesos allowance from me every day. Baka sabihin mo kasing wala akong utang na loob eh. At ikaw naman, Mandy, mawala ka na. Your mom's company is mine. Wika nito at hindi nakangiti si Roman. Babe, bakit parang hindi ka natutuwa? Sheila, hindi sa atin ang kumpanya. I'm too late. At may nagmamay-ari na ng kumpanya. At ang 80% nito ay nakapangalan na kay Mandy. Ano? Paano nangyari yun? Plano natin to, di ba? Bulilas nito at tinulak nito si Mandy. Anong ginawa mo ha? Nandaya ka ba? Mabagsik nitong wika at biglang may isang magarang kotse ang pumarada sa harapan nila. Sabay na napatingin ng apat sa magarang kotse na yun at may lumabas na 2 butler mula sa loob at yumukuto sa harapan ni Mandy sabay abot ng envelope. Pinapabigay po ni boss sa inyo at sabi niya, ngumiti ka raw. Ano to? Tanong niya at agad na binuksan ang envelope. What? Pero paano? Reservoir? Vankavici? Bakit? Bakit niya gagawin to? Bulilas ni Mandy matapos makita na binili ni Rosvar Vankavici ang 80% ng kumpanya. At ang kumpanya ngayon ay nakapangalan na sa kanya. Ibig sabihin, mamanahin man niya ito o hindi, ay kanya na ang kumpanya. Bakit to gagawin ng boss mo para sa akin? Ano bang pakay niya? Ma'am, darating po maya-maya si boss, kaya sa kanya mo na lang po itanong. Hindi nagtagal, ay may isang kotse ang pumarada at mula rito ay lumabas ang isang matangkad, nakaitim, kasing katawan ni Ross, ngunit hindi niya ito makilala ng husto dahil naka-eyeglasses ito, pero ang direksyon nito ay papunta sa kanya. Ross? Mahina niyang bigkas at palagay niya ay si Ross ang lalaking yon. Sa isang iglap ay kinabig ng lalaki ang kanyang bewang at agaran siya nitong hinalikan sa labi. Gulat man ay nagiging malinaw na kay Mandy na si Ross nga ang lalaki kaya't kinuha niya ang eyeglasses nito. Ross? I'm sorry if I'm a little late. Are they giving you a hard time, honey?
Malambing na wika ni Ross sa asawa. Ikaw si Rosvar Vonkovici? Are you married to Roswar Vonkovici, Mrs. Mandy? Hindi alam ni Mandy kung ano ang dapat niyang maramdaman. Gulat pa siya sa lahat dahil ang isang billionaire tycoon na si Rosvar Vonkovici ay asawa pala niya. Wait, hold on. Anong klaseng palabas to? Acting ba to? Paano ang isang waiter ay magiging si Rosvar Vonkovici? Singit ni Sheila. That's right. Pinagloloko mo ba kami, waiterman? Segunda ni Roman at taas noo silang hinarap ni Ross. Roman, I think it's not for you to think kung sino talaga ako. I think you need to pay attention to this. Sambit ni Ross at binigay ang papeles kay Roman. Nang mabasa ang mga nasa papeles, ay halos manginig sa takot si Roman nang makita ang withdrawal ng investment mula sa dalawang Vonkovici. Kasali na doon si Rosvar. Ikaw? Talagang, ikaw si Rosvar Vonkovici? Bulalas ni Roman. Lumuhod to sa harapan ni Ross. Rosvar, pakiusap. Ibalik mo ang investment mo sa kumpanya ko. Mawawala ang kumpanya ko, boss. Please, nagmamakaawa ako. Pagmamakaawa nito. Roman, tumayo ka nga! Awat ni Sheila. Tumahimik ka. Singhal ni Roman at walang awa siyang tinitigan ni Ross. Dahil sa akin, kaya unti-unting nakabangon ng kumpanya mo, Roman. Pero sumobra ka sa pagpapasakit sa asawa ko. You will never belittle my wife again. You will cause no harm. I won't allow you to hurt her again. At maging ikaw, Sheila, you will never make my wife cry ever again. Or else, you will kneel in front of me and beg for my forgiveness, kagaya ni Roman. Sa puntong to, ay tila naging sampal ang katotohanan sa mukha ni Sheila. Hinangad niya ang lahat ng kung anong meron si Mandy, meron to. Ngayon, wala siyang napala, walang nahita, walang nakuha. Sa gitna ng pag-uusap, ay lumapit ang Don kay Ross. Ross, ikaw si Rosvar Vonkovici? Ross, patawarin mo ako. Hindi ko intensyon na malitin ka. Ang gusto ko lang ay para sa kinabukasan ng anak ko. Dahil wala na akong maiiwan sa kanya. Bukod lamang sa kumpanya. Pero marami akong kamaliang ginawa at muntik pang mawala sa amin ng lahat. Ross, sana mapatawad mo ako. Hindi man ngayon, sana balang araw. At sa'yo, Mandy, patawarin mo ako, anak. Wika ng Don at hinawakan ni Ross ang kamay nito. Wala kang dapat na ihingi sa akin ng tawad. Tinutupad ko lang ang pangako ko sa'yo na ibibigay ko kay Mandy ang lahat balang araw. Dapat pa nga ako magpasalamat dahil nadama ko ang tunay na pagtanggap sa anak mo. I love your daughter so much. Ayaw ko ng galit at kahit anong alitan sa pagitan nating dalawa. Gusto ko lang hingi ng permiso mula sa'yo na sa pagkakataong to, gusto kong pakasalan muli ang anak mo na may basbas mo. Wala akong karapatang tumutol. Hindi ka binitawan ni Mandy. Kaya anong karapatan ko para tumutol? Alagaan mong anak ko. Simula sa araw na yon, ay hindi pa rin makapaniwala si Mandy na sa isang Rosvar Vonkovici pala siya kinasal at ikakasal uli. At ngayon, isa na siyang asawa ng isang Vonkovici at masayang namumuhay kasama to. Habang sina Roman at Sheila naman ay naghihirap na muling ibangon ng kumpanya ni Roman. Ang kanilang ginawa kay Mandy ay bumaliktad sa kanilang dalawa at pinalayas na rin siya ng Don mula sa mansyon kasama ang kanyang ina. Kasalukuyang nagbubuntis ngayon si Mandy at hindi niya maiwasang magtaka sa dalawang kapatid ni Ross na tila wala sa isip kaya't nilapitan niya ang asawa. Ross, ano nangyari sa mga kapatid mo? Tignan mo si Ran at Rich. Si Ran masaya. Si Rich naman ay parang may kaaway. Ano nangyayari sa kanila, Ross? Well, nakikibaka sila sa kanilang kapalaran. Hayaan mo sila at magkakaroon din sila ng sarili nilang kwento. Aniya sa asawa at pinaupo sa kanyang kandungan. Masaya ako sa naging kwento ko kasama ka at magkakaroon na ako ng anak kasama ka. Aniya at hinalikan sa labi si Mandy nang may riin at puno ng pagmamahal. Huwag mong maliitin ng isang tao dahil kung ano ang ginawa mo ay babalik sa'yo.
At minsan sa pagmamahal, ang tunay na yaman ay wala sa bulsa, kundi nasa puso at sa tunay na pagtanggap. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ni Mandy at Ross. Magbabasa muna tayo ng mga shoutout at nakakaantig na mga komento. Pa-shoutout po kay Nympha Peralta, listening from Egypt. Hello! Magandang araw, Inday Siren PH. Maraming salamat sa news story at salamat sa mga writers na araw-araw nagpapakilig sa mga tagapakinig. Nakakabata ng puso. Salamat din sa ating Miss Narrator. First time kong napakinggan ang boses mong maganda. Please pa-shoutout po, Sint, avid listener from Ohio, USA. Magandang umaga! Pa-shoutout po from HK at Kiesha de Guzman. Maraming salamat po, Inday Siren and Miss Lee, ang aking favorite narrator. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee at hanggang sa muli nating kwento. To. 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 To.